Okay, good afternoon po sa lahat at nandito po tayo sa ating pagpapatuloy po sa pag-aaral dito sa ah, Fifth Trumpet. Ito po ay actually second part of Fifth Trumpet. Hindi po natin natapos sa kahapon. So akin lang pong balikan bago po tayo magpapatuloy para at least sa mga nagsusubaybay po ng ating programa ay hindi po sila mawala Ang unang trumpeta mga kapatid ay nagpapahayag patungkol doon sa pagtunog po ng trumpeta ng unang anghel ay nagkaroon po ng hail, fire at ah, halong dugo. Yun po ay unang kapahayagan ng warning ng sino mang hindi papasok doon sa arka ay will be destroyed or mayroon pong destruction by water represented by the hail. Sulit po siya ng water, yellow na yun po yung destruction by water. At yung fire doon representing God's presence through His servant Noah who preaches the warning. And ang dugo doon ay for human mortal people that they are the subject actually of warning na kung hindi po sila tutugon doon sa panawagan ay they will be destroyed by water. Ang pangalawa po ay nung tumunog yung pangalawang trumpeta ay nagkaroon po ng pagpakita na may mountain na naglilihab, no? Naglilihab po siya at hinagis po siya sa dagat. Okay? At nangyari po ay nagkaroon ng third part of the sea had been blood. Okay? So yun po ay actually kapahayagan sa kapanahunan po ng chosen people of God, the Israelites. Sila po ay may covenant ng Panginoon. Ano? May covenant po sila ng Panginoon kaya ang presensya po ng Panginoon ay nasa kanila. So yung bundok na nagliliyab ay representing the covenanted people of God. Nang sino mang lalaban at mag-uusig sa bayan ng Diyos during that time ay mapapahamak. Katulad po sa pag-deliver po ng Israelite from Egypt ay bago po napayag yung pero ay nagkaroon po ng plagues. Kaya napahamak po yung mga taong lumalaban. Hmm. So yun po yung pangalawang bahagi po ng trompeta. Ang pangatlo po ay nung pinatunog yung trompeta ay nagkaroon po ng malaking star. The great star that fall on the river and fountains of water. At yun po ay papahayag na yung great star na yon actually is a representation of the Advent, the first Advent of the Bible. Okay, sa the Bible po yon na yung star kasi nagbibigay po ng liwanag ano po at naging gabay na na yung nahulog po siya o nakuan po doon sa river ay yun po yung kapayagan ng mga nations at ang pangalan po ng kuan na yon ng Great Star ay wormwood. Ang wormwood ay meron pong yung healing power pero nakakamatay din, no? Mapait po siya, okay? But heals. So ang sino mang tumalima sa salita ng Diyos ay magabayan at magkaroon ng buhay, panibagong buhay, transformation. Ngunit ang hindi po tutugon doon at hindi iinom o hindi po mamuhay ayon doon sa liwanag na kaniyang natanggap ay yun po mga kapatid ay nakakamatay siya. Okay? So yun po yung pangatlo, the trumpet. Ang pang-apat po ay nakita doon na tatlong elemento, yung sun, moon, and star, na they were smitten. Ang smitten mga kapatid ay nagkaroon po ng doon sa third, balikan ko lang, yung third trumpet, yan po ay sa kapanahunan na si Moses ay sumulat na ng Bible. Okay?
So yung Bible po, no, the scripture, Holy Old Testament pa lang noon, ano? So yun po yung advent of the Word of God na sinulat po ni Moses sa pamagitan po ng Pentateuch. So namatay si Moses, ang naging gabay po ng bayan niya, ng bayan ng Panginoon, ay yung sinulat niya na Pentateuch. Kaya mayroon po silang gabay. Okay? So yun po yung liwanag as a star na naggabay sa bayan ng Diyos during the time. Now, yung pang-apat, nung tumunog, ay mayroon pong sun, moon, and star na sila rin po ay nagre-representa ng liwanag, di po ba? Ngunit, mayroon po siyang designation na itong sun is actually the system that the Word of God warrant the people to have salvation, which is the ceremonial services. Okay? And then yung moon is actually a temple where a representation where God's people will celebrate or will have that ceremony in the temple. So without the temple, there is no ceremonial service. That's why Moses was actually commanded by God during the time, bago pa man siya namatay, ay meron na pong sanctuaryo, ano, na pinatayo po. Para doon ang temple actually, doon din siya yung kapayagan ng kaligtasan po ng bayan ng Diyos. And then, ang nangyari po sa sun, moon, and stars, ang stars dito ay people. Okay? Na kung saan ay sila ang the membership o na member of the church or the people of God during that time ng ceremonial services. Ang nangyari po ay the sun, moon, and star had been smitten and darkness cover the earth. So ibig sabihin, ang nagdadala ng liwanag ay napatigil at naging kadiliman dahil po sa rebellion. So ang nangyari po ay yung Israelites, the people of Israel had been what? In captivity. Sa panahon pa lang ng Assyria ay nangyari 721 na ang Israelites had been scattered. So ang 10 tribes na wala, nangalat po sa buong lupa. Ang natira lang naman, ang natira na lamang sa kapanahunan ng Babylonia ay yung 2 tribes, yung Judah. So yun po, ang nangyari po sa Judah ay they were also captive by Babylon. So they are actually, that's the time where the sun, moon, and star had been smitten dahil ang kanilang templo ay sinira. So wala nang ceremonial services. Patigil po yun. So, ang bayan ng Diyos during the time, kalat na wala po hanggang sa kapanahunan po ng ikalimang trumpeta. Kaya dito po, yung fourth trumpet is actually the transition to the New Testament. Kaya dito po sa fifth trumpet ay atin pong naumpisahan na nagkaroon po ng nakita yung star, okay, fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. So yun po yung naumpisa natin kahapon. At atin pong pinaliwanag na kung saan ay yung star na yan ay si Jesus Christ. Okay? At mayroon po siyang, binigyan po siya ng Yahweh. Susi. Na yung susi na yan actually is gospel of salvation. At nagkaroon ng usok. Ang usok po ay suffering of Christ. He was crucified. Siya po yung huling sinunog, alay. Kasi during the ceremonial services, ay may usok po talaga yan. Pinapatay. Doon pa lang sa labas ng sanctuaryo, yung courtyard, ay meron po doong inaalay yung sinusunog. So yun po ay actually symbolizing the sacrifice of Christ. At yun po ay pinatigil during that time because Jesus Christ is the last offering. Okay? Kaya nga ang nangyari doon ay mayroon pong darkness. Nagkaroon ng darkness within 3 hours from 6 to 9. 9 hours sa kanila. Sa ating panahon yan, 12 to 3. Kaya mayroong 3 hour o alas 3 na pananalangin yung Katoliko, di po ba? So yan po yung kadiliman na bumalot po sa lupa within 3 hours.
Yan po yung kapag kapako ni Jesus Christ, ano? At namatay po siya at the third hour. So yun po yung kadiliman na bumalot sa lupa. At ang nangyari, after na namatay si Kristo, ay lumitaw ngayon ang Locust. Ang Locust is actually powerful people of God bestowed with the power during the Pentecost. Kaya naging powerful po sila. So they are actually gaining influence throughout the land during the time before the power of Rome destroy, especially in the 70 AD. So yan po yung actually part ng ating pong pinag-aralan po rito. At dito po tayo ngayon tutungo sa kalahati dahil nakalahati po natin ito, pagpapaliwanag. Pero bago po tayo magpapatuloy po doon, ay atin pong idalangin sa Panginoon na tayo po ay gabayan sa ating pag-aaral po ngayong mga oras na ito. Okay, tayo po ay manalangin muna. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapailan lang ng aming samutiling sa inyo, nagpapasalamat na nawa ang mga napag-aralan po namin dito sa Seven Trumpets ay lubos naming maunawaan, Panginoon, na ito ay naghahatid din ng kasaysayan kung paano po kayo nag-warn sa mga tao upang sila po ay magkaroon ng kaligtasan, ngunit mayroon po mga tao na hindi po nakinig sa inyong salita. Kaya nga po sila ay napahamak. Ganon din po sa aming kapanahunan sa ngayon, na itong mga mensaheng ito, Panginoon, ay mga leksyon na aming matutunan na kayo po ay nagbibigay ng mensahe sa bawat henerasyon. At sa amin ngayon ay mayroon pong pagpapaliwanag ng mga bagay na ito upang lubusan naming maunawaan ang plano po sa kaligtasan ng tao. Kaya't aming iniling sa inyo, Panginoon, let your Holy Spirit be our guide, that in all things that we learn today, it will be manifested in our lives as well, because you are more powerful than any other, because we believe, oh God, that you are the God who will give us the righteousness that will enable us to be saved. Thank you so much for this privilege of having you in our lives and your words that will seal our mind and our hearts. We pray all these things in the love ng Lord Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Ito po ay nadaanan na po natin, yung usok, okay? At yan po ang sinabi ko kanina, 6 and 9th hour. Yan po ay sa ating kapanahunan ngayon ay alas 12 hanggang alas 3 po yan. Nagkaroon ng kadiliman. No? And then while Jesus Christ actually was dying on the cross, so darkness covering the land in a period of 3 hours shows that at the moment the 6th hour struck, the pit was open. So binuksan po ng Panginoon ang kaligtasan, na ito po ay mga sequence ng pangyayari kung paano po ang ating Panginoon ay nagbigay ng pag-asa sa sangkatauhan there in the cross of Calvary. So ito po yung ang maapektualan lamang dito, yung mga hindi tumalima sa mensahe ng ating Panginoon. Ang sino mang hindi nagkaroon ng relasyon kay Kristo ay mapapahamak. Yan po yung warning dito. Sabi rito, for only true Christian. Kaya mayroon pong huwad ng mga Kristiyano na kung saan ang kanilang paniniwala ay taliwas sa paniniwala na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Nang pagkaunawa po nila sa 7th trumpet dito, especially sa 5th trumpet, ay sabi po ng mga theologian, ay ito po ay sarasin, mga Islam, Muslim na warrior, na sila naman po talaga ay hindi po tunay na katuparan, kundi sila po ay pseudo, mali na aplikasyon po ng mga theologian na sabi nila na yung 5th trumpet na itong Locust ay mga Saracen. Pero ang ginawa po ng mga Saracen ay pinagpapatay ang mga Christian, ano? So hindi po siya tugma sa atin pong pinag-aralan na inutusan nga po yung Locust na huwag pumatay. Kundi ito po ay they will actually give hope, because that is the establishment of the kingdom of grace, na kung saan ay they had been told
that they should not kill. Hindi sila dapat lalaban. Kaya kahit sa kamatayan ay binuhis nila ang kanilang buhay dahil itutusan po sila na huwag pumatay. At ito po yung nangyari sa kasaysayan. Ano po? At ito po yung preaching Christ and Him crucified was a bitter cup to quaff for those who, because they love sin and despise thereof, hated Him and His people. Kaya yung mga rejecter, nag-reject ng kamatayan po ni Kristo, ay yun po yung mga taong mapapahamak. Because God has given them hope na binuksan na po yung bottomless pit sa pamagitan po ng suffering ni Kristo, ngunit hindi po sila tumalima. So dito po, Christian consequently became a great nuisance and vexation to their antagonist. Kaya maging tinatawag ito pabigat. Yan po ay nasa prophecy naman talaga po, mga kapatid, ano? Sa Zechariah chapter 12 verse what? Verse 3, na Jerusalem will be what? A burdensome stone to all people. And that is actually the part 1 fulfillment. At mangyari din po yan sa ating kapanahunan, because that was actually what we call the prototype. Yung prototype, unang application sa katotohanang nangyari na mga ceremonial. So the ceremonial actually are type, and ang nangyari sa panahon ni Kristo, prototype, the first application. Ang second application po niyan dito sa ating kapanahunan, sa ating panahon ngayon. Okay? So ito nga ay binibigay na liwanag para maging handa po din po tayo. Kasi mangyari po na ulitin ang kasaysayan. Ibig sabihin, walang bago dito sa ilalim ng lupa ayon po kay King Solomon. Chapter 1, verse 7 and 9 ng Ecclesiastes, na sinasabi po, walang bago sa ilalim ng langit. Kung ito po ay bumabalik hanggat hindi matutunan ng tao. Ibig sabihin, ang mga bagay na nangyari ay mamangyayari muli. Dahil sinulat po yan, sabi doon sa 1 Corinthians chapter 10. Ano po? Na sinabi po na it was written for an ensample. Halimbawa, mga pangyayari na yon ay talagang nagbibigay po sa atin ng palatandaan at leksyon. At ang nangyari po dito, dahil sa kapangyarihan na pinagkaloob po sa locust, during the Pentecost alone, ay nagkaroon po ng 3,000 added souls. Every day, daily po yan, sinabi ng talata, no? Following that, the Lord added to the church daily such as should be saved. So during that time, powerful po talaga yung early Christian church after the Pentecost dahil added to them daily 3,000. Kaya marami pong naligtas during that time. Bagamat 120 lang po ang nakatanggap ng kapangyarihan ng Banal Espiritu. Ganon din po ang mangyayari in the last days, where the 144,000, sabihin ng karamihan sa ating church, konti yata. Sabi nila po ay kukunti daw po yung 144,000 sa Adventism ngayon. Ang mga Adventist ngayon, mga kapatid, is 23 million. So ang sabi ng Panginoon ay ang 144,000 ang siyang masiliuhan. Okay? Yan po yung klaro na pinapahayag po. Dito po sa nangyari sa kapanahunan po ng Israel, ng Christians, this great increase in numbers among the Christians after the crucifixion made them appear to be swarming like locusts. Kaya tama lang talaga yung yung symbolism, mga kapatid. Pag locust na po yung sumalakay, talagang ubos ang iyong field. Dahil kwan po yan, makapangyarihan, talagang inangat-ngat niya hanggat maubos po ang iyong ani, no? So yun po yung gawain actually ng early Christian during that time.
Then two locusts can neither be frightened nor made to defend themselves under any provocation. Neither is there felt in a human heart any sorrow or pity for them, be they ever so ruthlessly killed. Kaya wala pong mga kapatid, wala silang takot. Kaya during the uh, Ephesian Church, actually yun po yung talagang pinapakita po mga kapatid na ang iglesia during that time, uh, they have that stamina. Ngunit ang nangyari po ay they lose the love. Yan po is Ephesians. Ngunit patuloy po na ang iglesia, katulad po ng Smyrna, ay nagbuwis po sila ng buhay. Naging matatag po sila. Okay? So yun po yung mga karakteristik ng bayan ng Diyos during that time. Yet they cannot be exterminated by the human mind. For this reason, they are perfect symbol of the early Christian church. Kaya yun po talaga yung kanyang pakahulugan po rito sa Logos na pagkatapos po ng crucifixion at resurrection ni Christ ay dumami po, nagkaroon po ng early Christian. At ito po yung nabasa natin na kahapon, patapos po tayo, yung horses na prepared for battle. So they are actually representing God's people, the army of people that are actually presenting and evangelizing the world during the time. Na kung saan ay binigyan po sila ng kapangyarihan na ang kanilang ulo ay mayroon pong crown like gold. At dito po natin explain kahapon na mayroon po siyang crown of gold, and then mayroon po siyang tinatawag na kapangyarihan po rito. Na kung saan ay sabi nga po rito, I will give thee unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Kaya ang sino man o anuman, kasi ang pagkaunawa po ng iba dito ay whosoever. Pero ang tama pong pagkaunawa po rito, whatsoever. Kung anuman ang iyong tinanggihan, ay tanggihan ka rin. Pero kung ano ang iyong tinatangkilik, ay yun po ang iyong matatamo. So kung tumanggap ka sa mensahe at tumalima ka sa mensahe, then you are bound. Okay? Talagang kwan ka. You have the hope of heaven. But if you will not, then you will lose heaven, mga kapatid. Ang third close po dito, ito na po yung faces of men na symbolizing intelligence, but marked especially that they are masculine. Were they feminine, the symbol would be faulty. For the face of the woman does not naturally symbolize a soldier. So yan po yung kapayagan niya na yung mukha niya ay lalaki. Ngunit, na ito po yung sa verse 8, ano? They had hair as the hair of women. Women hair being her glory. Kaya itong 1 Corinthians chapter 11, kung iyong basahin ay yun po yung purpose bakit kailangan po na yung mga babae may mag-veil. Dahil the hair is actually the glory of the woman. So when you are praying to the Lord, your glory must be covered so that the glory will be to the head. Sino ang head ng babae? Lalaki. Sino ang head ng lalaki? Jesus. Okay? So yan po yung hierarchy where a glory proceeds to God. Na yung glory ng babae ay tinatakpan. Kaya may covering. Ano? Yan po yung mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 11 verse 15. Na yung logos na ito ay meron po siyang face of a man. Okay? Pero may hair siya as a woman. Yung hair na yan is actually symbolizing glory. Kaya dito po natin na nakukuha at naunawaan na yung mga babae
ay kailangan po mag-cover ng kanilang hair in order to hid their glory so that the glory will proceed to the Lord. Ah, yun po yung ibig sabihin niyan, ano? So yan po yung sabi nga po rito, so that we ourselves, says Paul, glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecution and tribulations that ye endure. So yan po mga kapatid, maging glory ng Panginoon ang kanyang bayan. Okay? So their lives will be a glory to the Lord. So ang kanilang buhay ay kaluwalhatian para hindi sa kanila, kundi para sa Panginoon. Okay. Now, the second clause there sa verse 8 ng chapter 9, medyo mahaba po talaga itong fifth seal, ano? Ito po ay actually makuan po natin ang verses dito dahil sa unang silyo po, unang trumpet ay one verse lang po 'yon. Ang second po na trumpet ay dalawang verse. Sunod-sunod po 'yan, may mga isa, dalawa, pero dito po sa fifth seal ay mga ilang verses po ang ating tinatalakay. So ang second clause po dito, and their teeth were as the teeth of lions. Okay? So though a lion is the most fearsome of beasts, yet had he no teeth, he would be scarcely more fearsome than a dog. The locust, having the teeth of lions, denotes that the early Christian church had far greater potential power to defend themselves and to kill every beast, man, that was not of their kind or a Christian, than had ancient Israel aged against the heathen in their day. For this reason, it was necessary to command the locust not to kill. Kaya inutusan siya kasi he is able to kill kasi powerful. They are powerful dahil ang bestowal of the power of God during that time is so exceedingly powerful. Pero ang command po ng Panginoon sa kanila, don't kill. So talagang nakakabuhay nga po sila eh. Dahil during the time, ang mga patay nabubuhay. So that's actually the power of the early Christians during the time. The 120 na binigyan po ng kapangyarihan na pwede silang magbuhay ng patay. That's a power. Pero ang utos po sa kanila, huwag pumatay. Bagamat may ngipin po sila ng lion. Okay? Yan po yung kahulugan niyan. Ano? And then a demonstration of power which they possess is seen in the faith of Ananias and Sapphira. Yan po yung kinalaban nila yung Panginoon na nagkaroon po sila ng commitment to the Lord. Hindi po sila nag-commit sa tao. Saan po sila nag-commit? Sa Panginoon. Kaya anong nangyari sa kanila? They failed to comply and to obey or to do what they have actually committed. Kaya ang nangyari po sa kanila ay sila'y namatay. They fell dead at apostles' feet. Yan po yung kasaysayan na kung saan ay may mga warning na ang sino mang hindi tumalima talaga doon sa katotohanan at sa liwanag na pinahayag ng Panginoon ay mayroon pong kakibat na parusa. So clearly then, if Peter, without exertion on his part, had sufficient power to destroy hypocrites who came into his presence. Kaya yan po yung kapangyarihan ng Panginoon na ang namamatay po sa panahon na yan ay yung mga taong hindi tumalima. Katulad po kay Ananias at Sapphira nga po, ay nag-promise po sila sa apostol, okay, kami ay maging loyal. Pagpalain nyo kami dahil ibibigay namin ang kalahati o third part of our
wealth. Pero anong nangyari? Nangyari po that they were dead on the spot. So ito po yung presensya ng Panginoon. He most certainly had a much power to destroy the heathen who attempted to retard the advancement of His gospel. May kapangyarihan actually silang pumatay, pero they are not commanded to do it. So verse 9, and the first clause here, they had breastplate as it were breastplate of iron. Kaya breastplate po dito ay talagang ito po yung faith and love, no? Na nakipagkita din po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. The Christians only defense faith, pananampalataya at pag-ibig. At sana ganoon din po yung sa atin, ano, na yung ating breastplate ay yung faith and love. Dahil lesson po ito sa atin na ito po ay pinapahayag sa atin para we can learn na ito pala yung breastplate natin din. Dahil ito po ay applied not only for them. That's the reason why we are studying this. Para ang kanilang kinaugali, ang kanilang likas ay mapapasa atin din. Kaya yun po yung katotohanan. Because the truth actually is matalab po yan. At yan po ang nagbabago sa ating buhay. Yan po yung ang transform sa ating mga buhay. Kaya pinapag-aralan po natin. Ano? And the locust breastplates were as it were breastplate of iron, the strongest metal known. The faith, therefore, of those fearless soldiers of the cross was so invincible, and their love for Christ and for His people so pure and unconquerable, that daily in the temple and in every house they cease not to teach and preach Jesus Christ. Kaya hindi sila natitigil o hindi sila mapipigil, mga kapatid, sa kwan talaga. Katulad po ng locust, di po ba? Talagang ubusin niya. True, for so doing, they were killed like locusts. Oh, what a contrast between those heroic love slaves of Christ and most professed Christian of today. So makikita natin yan, mga kapatid, ano, yung talagang makumpara natin na itong parang na kung saan ay sa kapanahunan ng mga early Christian church ay talagang walang takot na kanilang paliwanag ang mga salita ng ating Panginoon. Dito sa verse 9, second clause, and the sound of their wings was as the sound of chariots, of many horses running to battle. As had been seen so far, the symbols of the fifth trumpet shows that though the early disciples were mercilessly persecuted and killed, yet they openly and fearlessly swarmed to the battle line to proclaim the gospel of Christ, and in giving an individual sample of their fearless efforts. Paul says, I keep back nothing that most profitable unto you, but have showed you. Pinakita. Ibig sabihin, life transformed, life manifestation. Na-transform siya at yan ang pinakita na may influensya. Dahil yun po, mga kapatid, ang tinuro ng Espiritu ng Katotohanan na they are ready to testify both to the Jews and also to the Greeks, not knowing the things that shall befall them. So, wala silang alintana. Kahit anong mangyari, they are standing for the truth. Sana ganun din ang kanyang bayan in these last days. Ano po? How many of today's disciples of Christ would knowingly risk their lives for the proclamation of the gospel? Minsan, mga kapatid, natatakot po tayo, ano, na magpapaliwanag o magpakita o magsabi ng katotohanan. Tinatago natin kasi takot tayo na makriticize, takot tayo na mapulaan,
Pero mga kapatid, if we are in God's side, walang ikakahiya mga kapatid. Even in time of peace, most Christians would rather send a missionary to do the work which the Lord calls to be done than to do it themselves. And thus serving by substitute, by proxy, as it were, they are not unlike the cuckoo who lays her eggs in other birds' nests for them to hatch and to care for. Yan po yung sampal na tayo po ay sabihin natin na hindi lang ako mag-mensahe kasi magkuha na lang ako, ganito na lang gawin ko. Ibig sabihin, may substitution, may proxy, na kayo na lang gumawa dyan, ako ay dito lang. No. Ako ay magkuhan lang. Yes, maari na makatulong ka financially, na you will support the missionary, but your life must also be a sermon to others. Dapat yung pagbabago ay nandyan din. Nagsusuporta ka nga sa mensahe, pero patuloy rin tayo na nagkakasala. So yun po yung puna ng ating Panginoon din sa atin, na dapat ay mayroong pagbabago sa ating buhay. Pero hindi natin kaya yan. No? Kaya nga po, ating inihiling sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi ko po kayang magbago. Kayo po nawa ang magbago sa akin. I am willing to surrender my life to you. Yan ang dapat na ating espiritu, mga kapatid. No? And then, so ito po yung mga leksyon po dito. At sa verse 10, will actually explain after verse 11, na and they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit. Ito na po mga kapatid. Mayroon po mga pangalan po dito na ginamit, whose name in Hebrew tongue is Abaddon. Sino itong Abaddon? But in the Greek tongue had his name Apollyon. Sino po ito? Okay. So genuine Christians as subjects of the kingdom of Christ have over them Christ their king, ruling over them in the Old Testament times. Ayan po yung pinahayag doon, leksyon natin sa 1 Corinthians chapter 10, 1 to 4, na it was written for an examples, na yun po ay mangyayari muli. Na ito ngayon ay kinakatawanan na po ni Kristo na siyang leader, ruling, as well as in the New Testament. Dahil kung sino po ang Pangulo, ang nangunguna, ang invisible leader during the time, ay dito po ngayon ay pinakita na si Kristo po ang siyang visible king in their hearts, mga kapatid. He is that therefore king over them in both periods. Consequently, the Old Testament scriptures, being originally written in the Hebrew tongue, give him the name Abaddon. So ang Hebrew name dito mga kapatid ay pangalan niya Abaddon. Whereas the New Testament scriptures, being originally written in Greek, give him the name Apollyon. Magkapareho lang po siya, pero designation for the Old Testament and the New Testament. Abaddon and then Apollyon. Ano po ba ang kahulugan nito? Dapat po maunawaan natin kung ano po ang ibig sabihin ng Abaddon sa Hebrew at Apollyon sa Greek. Tingnan po natin. In the blazing light of this symbol, intensifying the illumination from the whole series of symbols of which it is a part, and which no human mind could either have devised or thus rightly interpreted, Christ is clearly seen to be king of his people in both Old and New Testament periods, the author of the scripture in both the Hebrew and the Greek. And from this fact, it follows that he is the Word. Ito po yung sinabi natin na yung representation po ng great star is the Word of God, the Scripture. Sa New Testament naman, pinahayag doon po sa
Pangatlong trompeta ay yung great star. Dito sa panglima ay star with a key. So yan po ang representation po nito is Word of God. Word of God, great star. Sa fifth seal, fifth trumpet, ito naman yung star with a key, which is also Jesus Christ, na siya po ang nagbubukas ng kaligtasan para sa sangkatauhan. So, the word here, in human form, sa fifth trumpet. His Hebrew name, Abaddon, is also named in the Old Testament scripture, and his name, Apollyon, is also the name in the New Testament scripture. Yan po yung kandito, na kung saan ay ang pagpapaliwanag po dito na mayroon po siyang kahulugan actually sa Old Testament and New Testament, na kung saan ay showing that he recognizes Christ's sovereignty over the church not only in the New Testament period but also in the Old Testament. Kaya ito po yung pagpapahayag na kung ang pinili ng Panginoon sa Old Testament ay yung ancient Israel, dito po sa New Testament ay meron din pong modern Israel, especially sa ating kapanahunan, na kung saan ay go to Him or accept the one testament and cast aside the other, pays no attention to either, and exalts tradition above both. So yung mga tao ay talagang sabi nila, nasa New Testament na tayo. Wala na yung 10 utos na yan. It was already actually nailed on the cross. Pero hindi nila naunawaan, mga kapatid, na yung the one that was nailed on the cross was actually the ceremonial one. That Christ is the final fulfillment of that prophecy. Now, dito na po, yung kahulugan ng Abaddon. Abaddon, Christ's name in the Hebrew, signifying Him as a destroyer. Makikita niyo po mga kapatid, sa Old Testament, ang pangalan po ni Kristo doon, Abaddon, dahil He destroyed. Because during that time, it's actually theocratic form of government. Theocratic means siya ang naghari. Mayroon lang siyang general na ginagamit, si Moses. Okay? Na si Moses, yung ang nagpapatupad kung ano pong sinabi ng leader na si Kristo. Okay? So he is the Abaddon kasi pinahayag ng ating Panginoon kung sino po siya. Nagtanong si Moses, sabi niya, ano po ang pangalan ninyo? Kung magtanong mga Israelites, ano pangalan po ninyo? Sinabi ng Panginoon sa Exodus chapter 3 verse 14, I am. I am that I am. So, yan po yung pangalan niya. At yan po yung YHWH, Yahweh o Jehovah. At yun din po ang pinatunayan ni Kristo nung nandito siya. Kaya mabasa natin sa John chapter 8, verse 58, na kung saan ay sinabi din ni Kristo doon na hindi pa nagkaroon ng Abraham, nandyan ako, I am. So pinakilala rin ni Kristo na siya yan. Okay, so yung katayuan ni Kristo noon ay destroyer, sa Old Testament. Destroyed many of his enemies, whereas Apollyon, his name in a Greek, signifying him as an exterminator. Exterminator. Ibig sabihin ay shows that in the Old Testament, he will exterminate all the wicked. So yan po yung dalawang pangalan na yan, Abaddon at saka Apollyon. Okay? So at least mayroon po tayong idea. Yung Abaddon pala ay Old Testament pangalan ni Kristo na He destroyed the people, the wicked, those who oppose His kingdom. Ngayon dito naman sa New Testament, exterminator, kanyang exterminate ang lahat ng mga wicked. Talagang tatapusin niya yan. So ibig sabihin, mayroon pa pong in the process, the present time where He is actually will destroy those who are wicked in the world. But first, it will happen in the church because they are also wicked in the church.
So what beautiful precision of connotation in this symbolic affiliation na kung saan ay pinapakita po dito na yung magtalaga ng destruction is the Lord Himself. Okay? And He had on His vesture and on His thigh a name written King of Kings and a Lord of Lords. Ito po yung pagdating na po ni Kristo actually sa Revelation chapter 19 verse 15 to 16. Kaya nga po ay mayroon pong partial fulfillment of God's kingdom that will be established, and the final fulfillment when Jesus Christ will come in the glory of His appearing in the second time. So kaya maging kwan po siya. Very kingly ang kanyang pagdating po niyan, at napahayag po rito na, "Come, gather yourself together unto the supper of the great God, and ye may eat the flesh of kings, and the flesh of the captains, and the flesh of the mighty men, and the flesh of the horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great." So yan po ang actually yung consummation, extermination of those wicked in the church and also in the world. To those therefore who accept Christ as their King, He is a Savior. While to those who refuse to have Him rule over them, ay kung hindi talagang magpasakop, kasi sabi nila, kaya ko to. Yan po yung kalagayan ngayon ng iglesia na Laodicean. They claim that they are rich and yet they are poor. Kaya ang mangyari po sa kanila ay judgment. Kaya sa ngayon pa lang ay those who are wise will know His name, will identify the message. Kaya itong mensahe nga ito actually will seal us into the righteousness of God. So this solemn fact gravely admonishes us not to forget Bible warnings that our treatment of it will bring one of two results, death or life. Kaya ang sabi po rito, and they had tails like unto scorpions, and there will stings in their tail. Kaya later in the history, they will be destroyed. Kasi ang sting dito is actually destruction. Kaya ang buntot na ito ay nakakamatay. So we have seen that the locusts are symbolical of the soldiers of the cross. We know that the tail of an animal is the hinder member of its body. In other words, it rear guard. Yung panguli, So we have no choice but to conclude that the tails of the locust symbolize the church rear guard, its followers. Okay? So yun po yung talagang application po niyan na mayroon pong talagang followers. Dahil kabahagi po siya sa katawan ng locust, kaya yun po ay naging followers po. So they are symbolized of the Christians and its followers. Like the chariot, di po ba? Yung chariot, may horse at saka chariot. Yung horses are actually leaders. And the chariot is the followers or the church or the army. Because there are also leaders, generals, and officers of the company of soldiers. And there were stings in their tail, representing their converts. Ito po pala yung kaulugan nito. May mga converts na po siya. And at that time, having stings in them, then obviously in the rapid accession of religion or disciples to the religion of Christ, there was a sting, a torment, the wicked. What shall we? They cried in consequent despair to these men, for that indeed a notable miracle had been done by them is manifest to all them that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. But that it spread no farther among the people, let us straightly
threaten them, and that they speak henceforth to no man in His name. So ito po mga kapatid yung pagkalat. Pagkalat mo ng mensahe na mula Jerusalem, tungo po siya sa iba't ibang nasyon na kung saan ay nilinis mo na yung iglesia during that time. Kaya ganun din po ang leksyon na ating matutunan na in these last days, there will also be purification in the church, and then the world will also know and will be converted to the truth. So dito po ay kapahayagan lang po ito, pag-ulit po ng mga bagay natin pong napag-aralan na kung saan ay dito mayroon po silang mayroon pa pong kasunod dito dahil kasama pa po yung 5 months. Yung 5 months na ito po actually yung Dark Ages. Na dahil doon sa gawain po na ginawa ng bayan ng Diyos ay nagkaroon po ng persecution, may mga martyr na nangyari po dyan sa kasaysayan, at yun po yung may sabi dito, and their power was to hurt men 5 months. The fact too that the trumpets are figurative is another evidence that these 5 months are figurative time. Hindi po siya literal na 5 months. So kundi ito po ay period na kung saan ay mapag-aralan din po natin yan during the time when we tackle or discuss about the harvest. But why should this period in which the locusts, the Christians, have power to torment men be limited to 5 months? It will be noted that the 144,000 are called the first fruits, denoting that they are sealed at the beginning of the harvest. So the commencement of the time to separate the tares from the wheat, the parable of the harvest, mas lalo nating maunawaan ito mga kapatid sa ating pag-aaral dito sa 5 months na yan, especially when we study the harvest. Dahil itong 5 months actually is a probationary time. A probationary time for the people where they will be tormented. They will be struggling until the time when God will actually separate the wheat and the tares. At marami pa pong mga kapatid na mangyayari po dito na this figurative 5 months is actually applied also in our time in these last days. Okay? So, ito po ay kabahagi lamang na mayroon pong pag-aaral na rin po dito sa chapter 9 na binanggit po dito yung 4 angels. Okay? Na mayroon pong kinalagan siya. Okay? So ito pong pag-aaral na ito will be discussed next week dahil ito po ay malalim pa. Okay? Mayroon pa po siyang karagdagan. The part 3 of this is actually deep that will actually pursued until where we discuss the 6th seal. So next week, matapos po natin ang 7th seal. So for this point of time, we actually stop on there na kung saan ay ito po yung four angels in Revelation 9:15 ay atin din pong ma-explain po yan in detailed manner dahil wala na po tayong time for this time to explain it. So these several links facts present a solid chain of evidence that in the Christian era, during the 5 figurative months, God has deferred His vengeance to grace, and hence it follows inescapably that such Christians as executed the death penalty upon those who disagree with them were working against Christ rather than for Him. So ito po yung kabahagi po ng ating pag-aaral sa mga oras na ito na kung saan ay atin din pong i-review ito next week. Para at least makuha po natin yung punto dito na malink natin yung kasunod po na pag-aaral sa part 3 ng 5th trumpets. Okay, so at this point of time, if you have any comments, any question,
Any interaction, you can do so para po ating matugunan at we can conclude our study for today. Any reaction po? So mahaba po ano? Mahaba po yung fifth trumpet. Kaya dito po ay talagang iniisa-isa natin na yung mayroon po ditong pangalan na binanggit, Abaddon at saka Apollyon, which actually denotes that this destroyer and exterminator, na kung saan ay ito po ay pag-destroy, destruction of the wicked in the Old Testament and also in our time in the New Testament. Okay? So, Brother Glenn, isa lang niya ang Abaddon o Apollyon. Yes, isa lang po dahil yung pangalan na Abaddon is actually Hebrew word of the name of Jesus. Sa New Okay. Testament ay Apollyon. Naiisa lang po actually siya. Sinegregate lang dahil yung kalagayan, ang role ni Kristo during that time ay destroyer. Siya po talagang okay, patayin yan. Di ba nag-uutos sa Panginoon? Patayin. Pero dito, ay sabi niya ay, no, don't kill because I will exterminate. Siya talaga yung ang Panginoon doon ay taga-utos. Patayin ito. Yan. Destroy, destruction come. So yan po yung pangalan niya, Abaddon, sa Old Testament. Sa New Testament, Apollyon. Nandun na yung biyaya, kaya may warning, and then he exterminate those people who will not take heed of the word that he have given. Kasi magpapahayag po talaga siya ng warning. Kaya ito po ay pinapahayag ng Panginoon para maipagkita po na talagang lalabas yung wicked. Na makikita po talaga yung mga nagrebelde against God. Kaya God will be justified. Kaya yun po yung tinatawag natin na vindication of His character. Ito po yung tinatawag na theocracy. Theocracy, the theocratic theocratic government na kung saan ay makuan po yung pagka-Diyos niya. Pero mayroon din pong tinatawag na theodicy. Yung theodicy is actually the vindication of God's character through uh, justifiable verdict na nagkaroon po ng judgment. Kaya theodicy siya. Theo means God, Diseia or Dikeia means judgment. So it is God that will judge. That's why his name was Exterminator or Apollyon. Okay? Okay, salamat, Brother Glenn. Apo. Any more? Makunik na po natin yung unang bahagi po ay pinahayag po doon na yung paghulog po ng star na mayroon po siyang yabe. Ang yabe na yun, mga kapatid, yun po yung nagbukas ng bottomless pit na may pag-asa yung sangkatauhan because Christ actually suffered on the cross. That's why there's smoke. At pagkaroon ng smoke ay nagkaroon po ng darkness that covers 3 hour. 6 to 9 hour ay naging darkness po during that time. And then lumabas po yung locust. Yung locust na yun po yung early Christian that they have power during that time ng Pentecost. Na they actually are able to kill pero they are commanded, no, I will exterminate those who will not take heed the word. Okay? Kaya ang pangalan niya, Abaddon, Apollyon, na pinapahayag dito na sa Old Testament, siya po yung destroyer. Okay? He destroyed. Pero dito sa New Testament, he was Apollyon because he will exterminate those who will not take heed to the warning. Okay? Sister Susan, you have any comments? Yung po palang fifth trumpet ay yun yung para ibinigay na po yung buhay. Apo. At yung buhay na iyon ay yung pong pinahayag po dun sa mga lokos. Aha. Pagkatapos po ay yun pong transformation ay mahahayag at manifestation at may kakayahan na sila sa tulong ng
espiritu na mag-testify. Opo. Mag-i-standing na po sila sa Lord. Kaya yung pong tail nito ay pakipaliwanag po kasi namiss ko po yung huli mo yung sinabi. Yung tail po actually yung mga followers. Those who will actually follow because it is a part of the Scorpio, the balang, yung locust, yung tail is a part of that. So tail actually is the followers and the sting is the convert. Okay? Na yun po yung ibig sabihin ay they had been delivered from death. So yan po kasi ang locust dito ay savior. Okay? Makikita po niya, hindi po siya destroyer, kundi savior. So ang sting diyan ay yes, yan may connotation na ikamamatay, pero ano po? Pero they had been converted. Ibig sabihin, namatay po siya spiritually, but they are saved because they are converts. So na-convert po sila because ito po yung gawain ng locust. Yun po yung locust na may kapangyarihan na magliligtas sa mga tao during that time dahil nagkaroon nga po ng locust noong nagkaroon suffering si Kristo. Kaya yung po yung smoke noon causes the locust to come out. So yun po yung mga niligtas. So ibig sabihin, hindi lang po yung 120 na mga nakatanggap ng kapangyarihan during that time, kundi daily mayroong conversion. Okay, so they are actually followers that has the sting. Ibig sabihin, they are converted followers that actually see the glory where God actually showed that the face is a man, okay, soldiers to battle, and has a hair like a woman. Woman is yung hair doon, glory. So they are actually glorious. The glorious army of the Lord that has actually worked in evangelizing the world. That's why there are tales that follow them. They are actually converted tales dahil may sting po siya. No? So yun po yung buong picture ng locust. So hindi po siya mga wicked. So they are actually the representation of those who will be saved. Amen. Hindi po pala hindi mababali sa mga nangyayari ngayon kung ang faith ay hindi pa talaga nakakayag, pero may takot at pag-ibig sa Diyos. Meron po talaga maraming maliligtas. Amen po. Salamat po sa Panginoon. Oo, kasi yung breastplate na yon, ang in-explain ko kanina na mayroon pa po siyang breastplate eh. Yung breastplate of iron po yun, katatagan. Ano pong representation nun? Faith at saka love. So talagang matibay ang loob. Kahit mamatay man sila, ay matatag pa rin dahil nandoon po ang buhay sa kanila. Ibig sabihin, they have been bestowed with life, even death will come. May pag-asa sila eh. Kasi namatay na si Kristo eh. Yung kamatayan ni Kristo, yun ang pag-asa nila na kung kami ay mamatay katulad ni Kristo, ay mabuhay rin kami katulad niya. So yun po yung spiritual application of that revelation na pinakita po kay John the Revelator na ganun pala ang nangyari sa panahon na yun. Kaya itong locust na ito ay walang takot. Kahit mamatay sila, ay may kaligtasin kasi taglay na nila ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, bagamat may kamatayan, ang buhay na walang hanggan, sigurado na sa kanila. Amen. Okay? Salamat po. Okay, so, Brother Marshall? Wala po, Pastor, yung medyo hindi lang umpisa itong mapakinggan ko, kaya medyo malalim at saka kailangan sundan ko talaga ito kasi pati nga yung locust, ito ba yung doon sa palayan? Oo, yung apan. Yung apan yun, yung talagang pag lumabas yung locust na yan, ubos talaga yung palayan mo. Yan po yung representation
ng people of God during that time sa Pentecost. Kaya nabahala yung Roman Empire eh. Kaya nagkaroon sila ng persecution. Pinatay yung mga leaders during the time. Kahit si Peter nga po, anong nangyari kay Peter? Pinagkwan din niya, pinako din siya sa cross. Pero sabi ni Peter, hindi lamang ako ipako sa cross or ibayubay sa cross na diretso, kundi balik na rin niyo pa. So talagang handa si Pedro, ano? Yun po nangyayari kay Peter eh, na kung saan ay sabi niya, if you crucify me, then make me upside down. Yan po yung katatagan niya. Bagamat he actually denied Jesus Christ 3 times, na nung nagturaok yung manok, di ba, 3 times siya nag-deny kay Christ. Pero later in his life, he is willing to die, even crucified upside down. Pero yung doon, yung nakamamatay pala yun sa ano yun, na hindi ba yung pangkagat nun yung sa ulo niya, yung ano yung may sting ba yung doon na yun, Oo, yung kwan kasi, ang kanyang buntot ay mayroong sting like kwan, like a scorpion. So nakakamatay yan. Pero ang significant interpretation dito ay yung followers that had been converted, na kung saan ay sila ay namatay spiritual, na kung saan ay they had been converted as being a part of that Locust, na kasama po siya doon sa kwan eh. So ibig sabihin, hindi po siya masama, kundi siya po ay may kaugnayan doon sa mga convertido na mga followers. Kaya yung sting niya yun, representation of death. Pero they have died spiritually, but they are a part of the Locust, na kung saan ay talagang yan po yung makapangyarihang binigyan ng Panginoon ng kaligtasan. So, hindi natin masasabi yun na yun ay pamatay, ano? Dahil ang tit pa lang doon ng Locust na ito, iron na siya. Pero kaya niyang pumatay. Pero sabi ng Panginoon, no, don't destroy or don't kill. So ang kanilang purpose is actually to save. Kaya ito po ang bahagi ng kaligtasan sa New Testament na naranasan po ng bayan ng Diyos in the early Christian Church. At atin pa po mapag-aralan yan pagkuhan po natin sa sixth seal. Dahil may another po na group of people na representation much greater in number than the Locust. Dahil ang Locust ay wala pong pinahayag na ilang Locust, wala. Pero ang Locust, mga kapatid, is actually powerful because it actually consume. Kung ang palayan mo ay sinalakay po ng Locust, ay talagang ubos po. Ubos po talaga yan. So yun po yung significant na representation doon, na during that time talaga ay 3,000 added daily sa kanilang pag-preach lang. Pero nangyari sa kasaysayan na mayroon pa pong 5 months. Yung 5 months na yan ay yan po yung struggle. Struggle na kung saan ay during the probationary period of time ng kaligtasan, at mangyayari din po yan sa atin. Kaya explain ko po yan next week. Okay? Kasi mahaba po yan na explanation. Opo. Ang ganda po ng revelation. Tingin ko lang. Salamat po sa Lord. Hindi ko po talaga alam ang laman ng revelation sa totoong person na kalagayan. Salamat po sa Panginoon. Talaga nakakatuwa. Hindi pala nakakatakot ang revelation. Kasi hindi po nakakatakot, kundi matutuwa ka pa po. Kasi revelation yan eh. Nireveal ng Panginoon ang mga yung tinatawag natin assurance. Assurance para sa mga taong nanampalataya at tumalima dito.
Salamat po sa Lord. Napakabuti talaga. Salamat po. Yung mga ito, bagong ano, kaya medyo malalim, kailangan talagang saliksikin din at saka sundan. Salamat pa sa Amen, amen. Kaya nga po, Brother Marshall, talagang patuloy lang. Kasi ulit-ulitin ko po yan. Pagdating natin next week, ulitin ko po ulit kung ano ang napag-aralan natin sa Trumpet 1. I-finalize natin yan. At buuin po natin na pag-explain para makita natin ang picture ng ating pinag-aralan dito sa Prophetic Insight in the Book of Revelation. Okay? So kung wala na po, ay dito po tayo nagtatapos. Medyo nag-extend po tayo dahil napakaganda po talaga. Pero hindi natin natapos yung fifth trumpet dahil mahaba po talaga ito. Na it actually encompasses from the time of Christ up to the time of 1844. Yan po yung scope niyan. Okay? So explain ko po yun na next week. Ano? So tayo po ay maniklod sa ating pong pagtatapos. Sa inyo, dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapainlang lang ng aming samutiling sa inyo at nagpapasalamat na kayo po ang siyang aming gabay sa aming pag-aaral, Panginoon, at we recognize that all of this interpretation and explanation, O God, will only be effective in us through the power of the Holy Spirit, because I'm just an instrument, O God, that these words will be declared and will be explained to our brothers and sisters who are following our online program. May you bestow them power of understanding, O God, because I cannot explain everything, but yet you have used me in the capacity that you have given, na sana, Panginoon, ay patuloy namin itong pagyamanin ng bawat isa sa amin, especially sa aming kapatid, Brother Marshall. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na maunawaan ang mga bagay nito, na kanyang matagpi-tagpi ang mga katotohanan ito at maunawaan, and he can also share to others as well when it will be understood. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo rin po Sister Susan sa patuloy niya po na pag-share ng mga mensahe na nasa pulo ngayon siya, patnanungan, naway patuloy, Panginoon, na kayo po ang siyang maggabay sa kanya at mag-iingat. Ganon din po kay Sister Marian. Patuloy na kayo po ang siyang maging sandata na magkaroon siya ng tibay ng loob, dahil marami pong mga taong kanyang mga salumuha will oppose the message, but yet speak to those people, O God, so that they will also be benefited by the truth that you have revealed to each one of us. Thank you so much. Bless us with our family members, with our friends. Those who are sick, please heal. And those who will be taking examination, especially next week, there are students who will be taking examination, oh God. Reveal your power to them that they will excel in their examination. Because last night, there are young people who have requested for a prayer, and so may it happen, O God, through your power. All these things we ask in the loving name of our Lord Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto the sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. 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 Po. God bless. God bless. Maraming salamat. Sige, bye-bye po. Okay. Bye-bye po mga kapatid. Okay, bye-bye po. Bye, bye-bye.